Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So, nandito po ulit si Odyssey. Yan, so medyo late na. Katatapos ko lang mag-live live interview with an author. At ngayon ay quarter to 10 na po ng gabi. So, today is November 4, 2023. Saturday. Ayan, bukas may kanta pa ako sa simbahan ng 6:15. So, kasama po ako sa choir. O, di ba? Bongga. Um, for tonight's vlog or for this video, isi-share ko po sa inyo yung pinagdaanan ko nitong mga nakaraang buwan. Yan. So, actually, ayaw ng mama ko na i-share ko ito kasi ayaw niyang maalala. Pero sa akin, parang okay lang just to inspire yung mga tao na para maka-inspire sa mga tao na kagaya ng pinagdaanan ko. So, may mga naka-encounter ako na ganun. Last March, etong 2023, ayan, nagkaroon ako ng anxiety. Nagkaroon ako ng anxiety. And then, so nagsimula yung anxiety ko sa may kamag-anak ko na parang nagkaroon siya ng something sa katawan. So, yung isip ko parang nung una wala lang sa akin, and then habang tumatagal, feeling ko meron rin ako since meron akong naramdaman. So, parang ganun yung naging anxiety ko, yung parang 'pag may narinig ako sa isang tao na sakit niya or 'pag meron akong naramdaman, feeling ko may sakit na ako, mamamatay na ako, gano'n. So, lahat, parang feeling ko, mamamatay na ako na may mangyayaring hindi maganda sa akin. Kapag nakarinig ako ng sinabi ni ganito ng tao na may sakit siya or may naramdaman siya sa ganitong katawan tapos nangyari yun sa kanya, feeling ko may mangyayari na rin sa akin. So, parang yung 'pag sinabi nilang yun, parang papakiramdaman ko na yung sarili ko kung meron akong gano'n nararamdaman. Tapos iniisip ko baka may mangyari na sa akin. So, dumating sa point na paggising ko pa lang sa umaga, nag-iisip na agad yung utak ko, nag-iisip na agad yung utak ko. Kahit ayoko mag-isip. Parang kusa siyang naghahalongkat ng dapat kong isipin. Ng iisipin ko na parang tino-torture niya yung utak ko. Yun, dumating sa point na gano'n. Dumating sa point na magigising ako sa umaga na gano'n. Dumating din sa point na kusang naghahalukay yung isip ko na halongkatin yung mga past, yung mga nangyari, yung mga hindi magagandang nangyari no'n, kung ano man yung mga yun. Ayan. So, nagkaroon din ako ng anxiety sa mga kagat ng aso. So, feeling ko 'pag nakalmot niya lang ako or may tumama lang sa akin, feeling ko nakagat niya na ako, mamamatay na ako, ganyan. Basta gano'n, laging mamamatay, worst comes. Kasi before nangyari yun sa akin, may mga dumating na problema na nag-resign ako sa trabaho ko kasi nagdesisyon ako na maging full-time writer. And then tapos nangyari naman yung, natanggal yung mga bonus dun sa platform na yun. So, lagi kong iniisip yung magiging buhay ko, yung pera ko, yung allowance ko, ganyan. Though nandiyan yung sila mama na na kaya mo yan, nasusuporta sa akin, sila ading ko, yan sila papa. Siyempre ayoko naman na sila yung bumuhay sa akin. Ayoko ng gano'n. So, parang ano,
nasanay kasi ako na ako yung nagpo-provide sa sarili ko. So, independent kasi ako, nasanay ako doon. So, ayoko ng gano'n, kaya lagi akong problemado. Tapos, basta marami akong pinagdaanan, puyat ako lagi sa pagsusulat, umaabot ako ng madaling araw sa pagsusulat, tas gigising ng umaga para mahabol yung quota. So siguro nag-short circuit din yung isip ko na napagod, nag-shutdown. Tas ang nangyari, yun nga, nagkaroon ako ng anxiety. So yun, para malaman kung ano talaga yung nangyayari sa akin, nag-decide na lang kami na mag-consult ako sa psychiatrist. So, yun nga, nakipag-usap ako sa isang psychiatrist. Actually, magaling siya. Ang bait-bait niya eh. Hindi ko alam kung pwedeng banggitin yung pangalan niya. Pero ang galing niya. Na-diagnose ako na meron akong illness anxiety disorder. So, yung illness anxiety disorder, based dun sa research ko, is a chronic mental disease. Pero hindi naman ako baliw. Hindi naman. So, yung mental health kasi, ay yung mental, yung sa sakit sa isip, yung mga ganun na anxiety or ano, parang sakit din daw yan. Sa isip nga lang. Parang siya sa katawan, sakit, lagnat, ganun. So, nagkataon naman na sa isip mo naman yun nangyari. So, eto yung mga sinasabi ko na ay based dun sa mga nababasa ko or naririnig ko. Tapos, o 'di ba yung tapos ko na naman. Ayan, asa na ba tayo? Yun, so nagpa-consult ako. Ang lumabas sa akin ay meron akong illness anxiety disorder. So, rare siya, hindi siya kagaya ng ibang anxiety na siguro karaniwan or ano, yung sa akin kasi, yun nga, medyo mahirap kasi feeling ko pag may naramdaman, may nakapalang akong bukol, may nakapa akong hindi ko naman nakakapa dati pero nandyan lang or parang sumakit lang yung ganito ko. Basta, actually nag-trigger sa akin yung bukol talaga. Yung feeling ko pag may nakapa akong nakaumbok na buto, kahit saang parte pa yan, dito o dito, ganyan, lahat yan. Iniisip ko may bukol na ako. Iniisip ko may mangyayari ng hindi maganda sa akin, mauuwi na sa cancer or kung ano man yan, o operahan ako or ano. Ako naman hindi ako takot mamatay. Hindi ako takot mamatay. Ang ayoko lang yung mahihirapan pa akong mamatay. Tsaka, yung mahihirapan yung mga mahal ko sa buhay na maiiwan. Yung mag-iisip pa sila ng gastos, na sa ospital, ganyan, ipapagamot ka, tas mamamatay ka rin. Yung mga ganun, ayoko na pagdaanan yung mga yun. So, mahirap. Buti kung mayaman kami. Pero syempre, hindi pa rin naman maganda na magkasakit ka talaga, di ba? Ayaw mong mag-worry yung mga kamag-anak mo, lalo na yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung mama ko. Ayoko mag-worry siya. So, isa sa kinatakutan ko nun, kaya lumala yung anxiety ko nun. Isip ako ng isip. Pag may anxiety ka kasi, isip ka ng isip sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Nag-overthink ka. So, isa sa yun dati, iniisip ko baka may mangyari sa mama ko. Kasi yung mama ko, isa yan sa best friend ko. Lahat ng nangyayari sa akin, sinasabi ko sa kanya. So, wala na, pag may nangyari kay mama, wala na makikinig sa akin. Yung mga ganong thoughts ba na paano yan, yung mga ganon. Tapos, ayun, so, after ng consultation, yun, naggamot ako, dalawa ang gamot ko. So, isa sa para sa anxiety at meron pang isang gamot na nandireseta sa akin. Up until now, naggagamot pa rin ako. So, nakailang session na ako. 1, 2, 3. Pangatlong session ko na nitong October lang. So, yung una, yun, umiiyak pa ako, ganyan. Nung kasagsagan ko ng anxiety ko, lagi akong, konting bagay lang umiiyak ako. Ang babaw ng emosyon ko, madali akong madali akong uminit yung ulo ko, madaling
Madali akong mainis, konting bagay lang, umiiyak na ako. Tapos masyado akong sensitive. Tapos ano, may time na parang ayoko nang gumising. Gusto ko matulog na lang ng matulog na matulog. Kasi pag gising ako, kusang umano yung isip ko, kusang nag-iisip. Do'n sinasabi ng mga tao, eto po ang payo ko sa inyo. Eto po ang masasabi ko based on my experience. Kunyari encounter kayo ng tao na may anxiety. Sinabi niyo sa kanila na huwag ka mag-isip, huwag mong isipin yan. Huwag mo kasing isipin yan. Ilibangin mo yan. Sarili mo, ibaling mo sa iba. Mahirap. Mahirap, guys. Mahirap. Kasi, yung anxiety, kusa siyang pumapasok sa utak mo kahit ayaw mong isipin. Kusang nagpa-function yung isip mo, kusa siya nag-iisip. So, kahit pigilan mo, ibaling mo sa iba, andun at nandun pa rin siya. Ganun yung nangyari sa akin dati. Nasubukan ko na nangyari sa akin na tuwing magigising ako. Ayun, automatic na siya mag-iisip ng lalo na yung mga hindi magagandang bagay, mga past, mga nangyari dati. Ayan, kusa siyang pumapasok tapos didikdikin ka niya, talagang didikdikin ka niya. Na parang isipin mo na ganito, pag-iisipin ka niya ng negative kahit gusto mo mag-isip ng positive, mas lamang yung negative talaga. Tamad na tamad kang kumilos, parang feeling mo bagsak na bagsak yung mundo. May part din ng depress ako pero mas malala yung anxiety ko. Ang hirap, promise, ang hirap ng taong may anxiety, lalo na kapag sinamahan ng depression. Dumating yung time na umiiyak ako, nakikipag-usap ako kay mama kasi parang yung dumadaloy sa isip ko, may times na hindi ko na mapigilan, parang feeling ko ang sama-sama ko, gano'n, may times na gano'n. So, hindi ko akalain sa buhay ko na na darating ako sa punto na gano'n. Hanggang sa nag-decide ako na pumunta ng Laguna. Yan, pumunta ako doon kasi parang feeling ko malilibang ako. Actually, yung may parte rin na totoo yung sinabi nila na tulungan mo. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo lang. Totoo naman yun, pero kung talagang malala na yung anxiety mo, kailangan na ng doktor talaga. Kailangan na ng magga-guide sa'yo. Kailangan ng mga taong makikinig sa'yo. Ayan, so nagtitake pa rin ako ng gamot that time hanggang sa nililibang ko yung sarili ko. Gusto ko laging may kausap ako. Basta gumising na lang ako isang araw, ayoko na maging ganito. Gusto ko masaya ako palagi. Though meron pa rin sulpot-sulpot, may atake pa rin, pero hanggang sa ma-realize ko na hindi naman ako mamamatay dahil lang sa ganun. So, ayun, hanggang ngayon, nagtitake pa rin ako ng gamot, pero compare sa dati, bumalik na ako sa dati ko. Ayan, parang mas masaya pa nga ako ngayon eh. Actually, kaya napunta rin ako dito sa vlogging kasi gusto kong mapaglilibangan, mai-share ko yung mga pinagdaanan ko, yung mga nangyayari sa akin. Ayan, so, hanggang isang araw nagising na lang ako na parang okay na ako, ganun. Meron pa ngayong time na na halos ayoko nang hawakan yung sarili ko. Kapag maliligo ako, magsi-CR ako, parang natatakot ako. Kasi parang feeling ko pag may nakapa ako or nahagip yung kamay ko na parang buto, kasi mabuto ko, payat ako eh. Yan. So parang dumating sa point na gano'n na ayoko nang hawakan. Kasi natatakot ako na baka may
may mahawakan na naman ako, atakihin na naman ako ng anxiety ko, may mangyari na naman na hindi ganyan, hindi maganda, ganyan. So, hanggang sa dumating yung araw na, sabi ko sa sarili ko, bahala ka dyan. Kahit ano pa yan, ano kung atakihin ka? Hindi ka naman mamamatay. Di hayaan mo lang na dumaan sa'yo. Ano kung may mahawakan ka? 'Di ba? Ano kung may maramdaman ka diyan, 'di ka naman mamamatay, o 'di ba? 'Yun na lang yung iniisip ko palagi na at saka maraming tao diyan na mas malala pa yung nangyari sa akin. Maraming tao diyan na mas matindi pa yung pinagdadaanan sa akin pero nandiyan pa rin at buhay pa rin sila. So, isa yung mga thoughts na 'yun sa nagpapalakas ng loob ko sa nagpagaling sa akin. Actually hanggang ngayon, may pasulput-sulput pa rin, meron pa rin, pero hindi ko na masyadong pinapansin. Basta ang realization ko ngayon kasi eto pa guys, number one talaga. Huwag kang makakalimot na tumawag kay God. Siya talaga yung nagiging sandalan ko. Bukod sa pamilya ko na nagmamahal sa akin, siya talaga yung naging sandalan ko. Talaga lahat sa kanya ko sinasabi. Minsan may times na nagdadasal ako, umiiyak ako. May times na talagang gustong-gusto ko nang bumigay. Kasi parang pagod na yung isip ko Pero hindi niya talaga ako iniwan. Hindi niya talaga ako iniwan. Hanggang ngayon. So sobra nagpapasalamat ako kay God. At saka si Mama, hindi niya ako iniwan. Kahit na sila ni Uncle Paul, kahit na magastos yung gamot ko, yung pagpapa-check up ko, ayan, di nila ako pinababayaan. Sila Auntie Lydia, sila Ate Unso sa Laguna, yung mga pamangkin ko dyan, sila Ate Mary, yan, sila Ate Debbie, sila Kuya Rex. Pag magkakasama kami, nakakatuwa, masaya, kahit na maraming problema, kahit na mahirap ang buhay, kahit minsan wala nang income, 'di ba, tinanggap nila ako doon kahit padagdag lang ako. Tapos si Ate Unso, kahit minsan paulit-ulit na lang ako pag inaatake ako ng anxiety. Ate Unso, kapain mo nga 'to, tingnan mo nga 'to, may ganito ba tayo? So minsan aminado ko, nakakainis na rin ako sa sarili ko kasi paulit-ulit ako Pero doon kasi ako gumagaan yung pakiramdam ko. Pag nailalabas ko yung nasa isip ko, ayan. Yan, thank you po sa inyong lahat. At sa taong sa iyo, alam mo na kung sino ka. Ikaw, oo, ikaw. Hindi niya ako pinabayaan din. Lagi niya akong kinakausap, kahit na para na akong baliw paulit-ulit, kahit na nakakainis na, kahit na mahirap yung sitwasyon, di niya ako iniiwan. Lagi niyang pinapalakas yung loob ko. Actually, pag down na down yung pakiramdam ko, makipagkwentuhan lang siya sa akin, gumagaan na yung pakiramdam ko. Nawawala na agad yung anxiety ko. So, isa siya, ikaw, isa ka sa therapy ko. Marinig ko lang yung boses niya, magkakapagkwentuhan lang kami or nagiging okay na ako. Ayan. So, ikaw, hindi lang kita best friend. Alam mo na kung sino ka. Naiyak ako. Ayan. Tapos kila Ading, ngayon dito ako nakatira sa kapatid ko. Hindi mo na ako umuwi sa bahay ko kasi ayaw mo na nilang mag-isa ako. So, ayan sila Ading ngayon ang kasama ko, yung pamilya niya, sila Papa dito. Ayan, so, masaya naman, masaya. Feeling ko nga parang mas masaya ako ngayon compare sa dati. Bago ako nagkaroon ng anxiety ng buhay ko. Tinanong sa akin ng doktor ko kung bumalik na ba ako sa dati, yung nakakatawa lang. Sabi ko, oo, Diyos ko, ang bongga na nga ng tawa ko ngayon. May pasulput-sulput pa rin naman siya, meron pa rin. Pero, hindi ko na nga pinapansin. Kasi sabi ko ngayon ako, mamamatay ako. Marami kasing tao na wala namang sakit pero namamatay. Or nandyan lang, wala namang ginagawa pero namamatay agad. Marami nagpapakamatay pero nabubuhay pa rin. So, kung talagang oras mo na. Ayan, guys. Ito ay sinishare ko lang para i-share lang, hindi ganun. So, malay mo may kagaya ko na nagkaroon ng anxiety.
Yung iba ngang tawag dito parang psychosomatic disorder, yung wala ka namang sakit, pero feeling mo may sakit ka. Ayun. So, kahit nakapa-check up ka na, ganyan-ganyan, wala naman, pero feeling mo may sakit ka. Ayan. So, 'pag gano'n pala ang nararamdaman, 'pag parang yung adrenaline, kunyari inatake ka, yung adrenaline rush biglang aangat na gano'n. Tapos, unti-unti para kang magpa-panic. Kahit pinipigilan mo, yan nagpa-panic ka na. Eh, may acidic ako. So, yung tiyan ko ay inaatake rin. Tapos yun, makakalma ka lang 'pag sa tingin mo, eh, okey ka na. Ang labo 'no? Ayun, gano'n. So, pero thank God, sobrang thank God kasi hindi niya ako pinabayaan. Hindi ako pinabayaan ng mga taong nagmamahal sa akin. Isa pa yon, alam kong meron akong mga taong inaasahan kahit ang hirap-hirap ng buhay. Meron talaga. Eto po sa mga may kakilala na may anxiety or hindi hindi kailangan na intindihin niyo sila or palaging sabihan, ganyan. Yun lang, pakinggan niyo kami, pakinggan niyo sila, sapat na yun. Na nai-share nila sa inyo yung nararamdaman nila, sapat na yun, malaking bagay na po yun para sa amin, para sa mga may anxiety at depression. Kasi parang nahahati na yun, eh, o kaya parang alam nila na meron silang mapaghihingahan ng nararamdaman nila. Sobrang laking bagay na yun. Tsaka makinig lang po kayo sa kanila, hindi niyo sila kailangang kahit hindi kayo magsalita or ano, basta makinig lang kayo sa kanila, malaking bagay na 'yon. 'Yan. So, sana, kahit papaano at tsaka eto, sa mga merong anxiety diyan or depression, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mag-pray kayo kay God, mag-pray kayo talaga sa kanya. Hindi niya kayo pababayaan basta bukal sa loob ninyo. Mag-pray kayo palagi, ayan, libangin niyo ang sarili niyo tuwing umaga, maglakad-lakad kayo kahit mahirap, kahit mabigat sa katawan, maglakad-lakad kayo tuwing umaga. Huwag kayong manunood ng malungkot, kayo magpapatugtog ng malungkot, puro masasaya lang tapos sabihin niyo sa sarili ninyo, kaya niyo 'yan. Marami pang mas malalalang bagay ang nangyayari sa mundo na paglalampasan naman nila. So, eto, kung kaya nila, kaya rin natin. 'Di ba? Kung kaya nila, kaya rin natin. 'Yan. So, sana po may nai-share ako na makakatulong sa mga kagaya kong may anxiety or nagkaroon ng anxiety. Ako magaling na. Siguro may konting kurot na lang, pero magagaling na ako. May next consultation pa ako, pero sana, kasi feeling ko habang nagko-consult ako meron pa, eh, pero ayan, sana tayong lahat ay maging okay na lahat. Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat, maging happy lang tayo palagi kasi hindi natin alam kung kailan ang buhay. 'Di ba? Maging masaya lang, 'wag na tayong mag-away, 'wag mainggit. Palagi lang masaya kahit may sakit, o 'di ba? Ang galing ko magsalita 'no? Pero nung time na inaatake ako, Diyos ko. Ayan, maraming pinagdadaanan ang merong may anxiety. Huwag niyo silang huhusgahan. Huwag niyo silang huhusgahan. Kasi malakas ang impact nun sa kanila. Pakinggan niyo lang sila, sapat na yun. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Odyssey. Magandang gabi po. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Bye guys!